Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 15, 2025 and our topic is all about paano ka magpapasalamat sa Diyos kung marami kang problema. So our concept is all about providence. So ang providence ay ang doktrina na ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay sa lahat ng oras. Hindi lamang niya nilikha ang sanlibutan kundi patuloy niya itong pinanatili, ginagabayan at kumikilos sa bawat detalye, maliit man o malaki. So, para sa kanyang layunin. So, ang kanyang pamamahala ay hindi basta aksidente o malamig na kapalaran, dahil ito ay personal, marunong at mabuti para sa mga mananampalataya. So, ang katotohanan ito ay nagbibigay ng mga malalalim na katiyakan. Walang nangyayari sa labas ng kontrol ng ating mapagmahal na Ama. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 6 verse 26, ASND version. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim, hindi umaani, at hindi nag-iipon ng pagkain sa kamalig. Gayunpaman pinapakain sila ng iyong Ama sa langit. Hindi ba't higit pa ang halaga ninyo kaysa sa kanila? So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is pinanatili ng Diyos ang sansinukob hanggang sa pinakamaliit na atom. So, walang kahit isang bagay sa kalikasan na kumikilos sa labas ng kanyang kapangyarihan. Dahil mula sa galaw ng mga bituin hanggang sa paghinga natin, lahat ay hawak ng Diyos. Second is, ginagabayan ng Diyos ang kasaysayan patungo sa kanyang layunin. So, lahat ng nangyayari o pangyayari is maging ang tila walang kabuluhan ay bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos dahil siya ang may huling salita sa lahat ng bagay. And lastly is pinamamahalaan ng Diyos ang presensya ng kasamaan. So, bagamat pinapahintulutan niya ang kasamaan, hindi ito lampas sa kanyang kontrol dahil ginagamit niya kahit ang masamang bagay para sa kabutihan ng kanyang mga anak. And dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application is luwalhatiin ang Diyos para sa kanyang mapagkalingang pagmamahal. So, sa halip na mag-alala tayo is dapat purihin natin siya dahil walang detalye ng ating buhay ang nakakalampas sa kanyang pansin. Kahit sa gitna ng problema, siya ay tapat at kumikilos sa atin. Second is lumago sa biyayang nagpapanatili ng Diyos sa araw-araw. So, dapat magtiwala na siya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat araw dahil ang bawat gising natin ay patunay ng kanyang kabutihan. And lastly is magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. So, syempre, kahit sa gitna ng pagsubok natin is magpasalamat tayo dahil alam nating may layunin ng Diyos para sa atin at ang pananampalataya ay mas nauhubog sa panahon ng kahirapan. So, ngayon ako na tayo sa ating last part sa our discussion. Our discussion talks about paano dapat hubugin ng providence ng Diyos ang iyong saloobin sa panahon ng kahirapan, sakit ng damdamin, at maging sa presensya ng kasamaan. So, para kasi sa akin is yung providence kasi ng Diyos ay dapat magturo sa atin na magtiwala, magpasalamat, at syempre, manatiling matatag kahit sa pinakamabigat na pagsubok na dinadanas natin. So, alam naman natin na walang nangyayari ng walang layunin. So, lahat is ginagamit ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. So, syempre, natutunan ko sa devotion na ito na kahit hindi natin naunawaan ang lahat ng nangyayari, sapat na ang malaman natin na hawak ng Diyos ang bawat sandali ng ating pamumuhay. So, dapat natin ipamuhay ito sa pamamagitan ng pagpili na magpasalamat at magtiwala, imbes na magreklamo at matakot. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong tapat na providence na gumagabay at pumaprotekta sa amin sa lahat ng oras. Lord God, turuan mo po kami magpasalamat kayo sa panahon ng problema at magtiwala na ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Naway makita namin ang iyong kamay sa bawat sitwasyon sa pangalan ni Jesus. Amen.